All the answers on our thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Search Lord, pagkakas na Diyos na ngayong ibis ng sa itong buong talagbalay ko ng Diyos. So, may ibis ko sa kanato. Salamat sa pagkita ng Diyos na ikagaan sa kagigil na magalay ng nasa pagkaiman sa mga Diyos. O sa pagsugod pa, ako na. Daling mo ng mga Diyos mo kailangan ito Diyos pinagpihimod sa langit siya. Diyos, nagawang Diyos sa Jacob, Diyos ng Petros, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangkaya sa aming Church. May gabi ang pinakamamahan naman sa kanang susunod ito Diyos. Sa laigin yung kami katagaan mo. Tapos request mga kinabuhi, iparuti mga agad, tapos nga kami magadayin mga sikop din mo sa kanimo, kinagi sa alaala sa aming pagpahuli o Diyos, ay mag-itudlo din ka na mo, mag-isugod din ka na mo Diyos. Hinado Diyos, hallelujah, ikaw Diyos magabal, hallelujah, sa mga tanibahan karon, ikan sa pagsugod, sa J.Paul Song, bisan pa sa Bible study na dito sa Magwali, bisan pa sa immigration ng kargaan ng sa closing prayer of Diyos sa tanibahan. Hallelujah, balikin ng Diyos, magbalik kami sa pasensya, dalawin kami sa Espiritu, at kayo wala kayo may himok mula ikaw. Tabahin kami ng Diyos, nasiga kami, bukuha ang mabuhaghan lang at sa karas ng taliwala. Ikanan ka ng kayang pag-isali ng Islamatan. Lamang madawat sa walang pangalan ng Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Ang ayaw natin nilabit namin siya mag-lead sa praise and worship. Hoy, praise the Lord, nalagay sa tanan, ang Bible, at nabuhi, ang galay ng Diyos, sa mga joyful and glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship, and what accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is
Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya, pagkat alam kong ngayon ka. Lagi kong kasama, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya, pagkat alam kong ngayon ka. In the splendor of thee, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and
all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man. You were here before the world began.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For all the lives, praise, glory, honor, power, thanksgiving, might belong to yours, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kabaitaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, habag at tawa, mga pagpapala, mula sa ating dakilang Diyos ay sa atin sa gabi ito. Amen? Sa Lord, palabaran at dakilang Diyos. Thank you, beloved Cemeteries. Thank you, beloved Songleader, beloved Mami. Salamat sa ating dakilang Diyos na binigyan sa kita o kaingiyon sa pinabuhi araw na atong maslunggan, hinayaan, simbawan, pasalamatan at buhay ng Diyos. Amen? O salamat sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na tayo paingatan sa buong sanglinggo sa ating mga pagsisikap, ating pag-aaral, pagtrabaho, pagnegosyo, man na ating mga araw-araw na gawain. Salamat sa ating dakilang Diyos na tayo po'y pinatatabayan, iniingatan, at inaliyo sa kapamakan. Amen? Jobs, Lord. Palapagan natin dakilang Diyos. Amen? Wala may response, no? At tayo po'y dalawa sa ating
ating Bible study. Ating pong Bible study ay hindi naman talaga ito Bible study, no? Kasi lagi na ito po ay kinalimutan na ng marami, no? Kaya atin po itong binuhay muli sa puso ng bawat isa, no? Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 22 po ang naman natin pong pakinggan. No? Muli, paulit-ulit, no? Ang ay tuntunin ng ating dakilang Diyos. Tinebo ni Moses ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibigay ko sa inyo sa araw na ito. Pag-aralan ninyo ito at sundin, gumawa sa atin ang kasunduan ng Diyos ang Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. At doon sa bundok, nagsalita ang Panginoon na sa inyo mula sa apoy na parang magkaharap lang kayo. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ng Panginoon ng oras na iyon para sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Dahil nagtatago kayo sa apoy at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon ng inyong Diyos na naglaban sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na inyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong pagkalingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga nabubuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon ng inyong Diyos, ang magpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Ang Panginoon ng inyong Diyos ayon sa inutos ko sa inyo. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga ay ilaanin niyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga baka, mga asno at iba pang mga kayo, o ang mga dayuhan na nitirahan kasama ninyo. Sa ganitong paraan ay makapagpahinga rin katulad ninyo ang inyong mga alipin. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto. At ako ang Panginoon ng inyong Diyos ang naglabas sa inyo roon sa magitan ng aking dakilang pagpangyarihan. Kaya ako, ang Panginoon ng inyong Diyos, ay nag-uutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga.
Igalang ninyo ang inyong ama at ina ayon sa inutos ko sa inyo, para mabuhay kayo ng matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo laban sa inyong kapwa, huwag ninyong pagmasaan ang asawa ng inyong kapwa o ang kanyang bahay, lupa, mga alipin, mga baka, mga asno, o alin mang pag-aari niya. Yan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na nagpalibutan ng makapal na ulat. Ibinigay niya ang mga utos na ito at wala ng iba pang sinabi. Isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato at ibinigay sa amin. Ang 10 utos na ating dakilang Diyos. Job Lord, palpayan ang dakilang Diyos. Ito ba'y napakahinaw po namin naman, pero later this week, no? Anong nangyari? Nag-trending yata yung mga sa interview kay Senate President, no? Escudero, no? Starring yung 10 utos. Nag-comment siya. Sabi niya, malinaw naman yung kautos ng Diyos eh. Huwag magnanakaw. Yung pagnanakaw ay yan yung napapaging issue ngayon, no? At nagiging masama ang tingin ng Pilipino sa mga dayuhan, no? Dahil sa pagnanakaw. So, yan po mga minamahal, no? Kaya sinasabi natin, sabi ng wisdom ng Diyos, failure ang mga Jew dyan. No? Failure ang mga churches. No? Yan po mga minamahal. Kasi kapag hindi failure ng lahat ng mga reliyon, hindi sana'y hindi naging masama ang mundo. Pero wala po tayong gagawa kahit na ang Diyos mismo nagkatawang tao, hindi pa rin niya nabago ang mundo. Yan po mga naman. Kasi bakit? Dahil sa ayon sa ating dakilang Diyos, nung inilabas niya ang kanyang bayan mula sa Ehipto patungong Kanaan, maraming bisis kong sinabi niya matitigas ang ulo ng tao. Matitigas ang ulo ng mga salita. Kung ang mga salita ay matitigas ang ulo, how much more yung hindi kinalingan ng Diyos. Di ba? Kasi ginawang example yung mga salita. Pero yung ibang lahi, kaya nagmamataas yung mga salita at nagkaroon ng discrimination. No? Di ba? Yung Gentiles at saka mga Israelita. So hindi Hudyo kasi masyadong pinagbababa ng writer, ng mga scholar, ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang mga Hudyo. Para bang pinapain lagi ang mga Hudyo, para bang sinira ang dangal ng mga Hudyo. Pag magbabasa kayo ng Biblia, mga minamahal, yan po yung malalaman mo
ang katotohanan na sinisira ang pangalan ng mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo ay nagiging mabaho. No? Sino ang pangalan nito? Hindi naman mga Hudyo mga masasama eh. No? Wala kang ibang makikita mga lahi ni Jacob, ni Bilad Jacob na masasama kundi ang mga Levita. At yung mga Levita na naging pare, no, sa Juda, sa mga Hudyo, ang napakasama. Inuulit-ulit na po natin yan. Yung mga Levita, ang sanhi ng sobrang kasamaan. Yung mga pareng Levita, ang sanhi ng sobrang kasamaan sa mundong ibabaw. Kahit na yung kanilang kamag-anak, mga Hudyo, ipinagkano mo. Kaya nga mahal ng Jesus ay pinatay nila. Ang mga Levitang pare ang patay ng mahal ng Jesus. Hindi ang mga Hudyo. Yan po ang nakasulat sa banal na aklat. So yan po mga minamahal. So, mismo ang mga parang Levita hindi sumunod sa mahal ng Jesus. Sila din ang sumira sa makautusan at alituntunin ng ating dakilang Diyos. Kaya sila tinanggal bilang kapamahala sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yung tipan ay pinaluma at ginawa itong bago sa magitan ng mahal ng Jesus. No? Dahil sa katigasan ng ulo, hindi nasubukan ang mga Levita na magpid sa harapan ng Diyos. Yan po mga ito. So, bakit ba? No? Ano bang sanhi? Ano bang kung atin pong pag-aralan ng mabuti, bakit mayroong napakaraming sinungaling sa mundong ito? Dahil po sa pansarili. Diba? Ang mga nakawan ngayon, yung sinasabi ng mga senador, yung mga congressman na atin pong napanood, ang mga nagawa ngayon, di ba? Dahil sa pansarili, kasikiman. Di ba? Kaya lagi natin ulit-ulit dito, bakit? Napakatigas ang ulo ng tao. Ang tao ay meron lamang napakaikling buhay. Bakit naghahanap sila ng kayamanan na yan ay iiwanan lang nila? Yan po mga minamahal. So, napaka-importante ito ng Diyos na maging blessing ka sa iba, hindi sinunod. At because lahat ng mga kautusan ng Diyos ay hindi sinusunod. No? Ito, 10. Samantalang napaka-pirangot na pari-pirasong pabilang itong kung isusulat yung 10 utos ng Diyos, hindi nasusunod. Samantalang ang mga tao ay nagpupahog sa mga, di ba, pag-aaral upang maging professional, maging degree holder, maging lawyer, maging doktor, maging engineer, o kung ano-ano pa man. Alam ko karami ang pag-aaralan mo. Pero itong 10 utos ng Diyos, ito'y napakahalaga sa lahat dahil ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan sa kabilang buhay. Kapirasong papel, hindi pinapansin. Biyaw mo naman. Gaano katigas ang ulo? Ito'y pinapatunayan hanggang sa mga oras na ito na ang tao
ay napatigas ang puso, mga minamahal. Hindi naiintindihan. Pag mag-iipon ka ng maraming pera, pagkabukas na namatay ka, sino ang pinag-iipunan mo sa sarili mo o ang ibang tao na siya ang makikinabang? Di ba? Bakit? Hindi naiintindihan ng tao. Yan po namin. Bakit puro kasinungalingan ang sinusunod ng tao? Hindi na tayo lalayo. Sa napakaliit ng mga bagay, tulad ng, hindi na yung gobyerno kasi wala tayong personal knowledge sa mga kung anong nangyayari dyan. Nandiyan lang tayo sa television or sa cellphone, sa mga news, nakatitig. So, pero hindi natin yan nakikita yung mga dokumento. So, kaya, hindi na tayo lalaya doon. Kahit na napaka mainit ang issue ngayon sa kawan ng bayan. Hindi na tayo lalaya. Sa simpleng ilustrasyon lang, di ba? Yung paano ka magkapira, pupunta ka ng SM, maraming mangluloko dyan. Yung, alam ba, punta ka ng sa silpunan o sa sasamahan ka doon. At yung presyo ay papatungan kasi sinamahan ka. Di ba? Talagang, kaya nakanitig tayo na, naiiwas na tayo. Meron tayo talagang nagsabi na talagang ganun yung talakaran. Kaya maraming yung 100 nagiging 1,000 yung presyo. Kasi ganun nga. So, hindi na tayo lalayo pa sa mga nagtatatinda ng mga bigasan. Upang kumita ng malaki, anong gagawin? Yung ganador ay papalitan. Sakto lang yung ganador. Pero yung laman ay hindi ganador, imported. Kita mo na. Nakakatakot po mga minamahal ang kawalagian ng mga tao ngayon. Kahit saan, talamak na ang kasamahan. Kaya nga, pagdating ng mahal ng Jesus, di ba? Kung pag-usapan natin ang book of Revelation or ang pahayag, pagdating ng mahal ng Jesus, magtatalo yung mga tao. Ngayon nag-aantay sa pagbabalik ng mahal ng Jesus, sumisigaw. Nagnanais na babalik na ang mahal ng Jesus, pero pagdating ng mahal ng Jesus ay magtatago. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Kasi akala kasi nila, sila malinis, akala lang yun. Pero kapag isa-isahin mo yung kanilang mga ginagawa, at titingnan mo kung naaayon, hindi ba nalalabag ang 10 oras ng Diyos, diyan na. Kasi halos lahat ng utos ng Diyos, yung 10 utos na ito, ay walang isa, halos lahat, hindi sinusunod. Bakit? Kasi kapag susunod ka sa tama, walang pera eh. Di ba?
Mayroon akong may mga naririnig ako bakit daw hindi napoposto yung yung every minimum retirement age, no, ng manggagawa, yung 56, no? May marami akong naririnig, sabi, wala kasing kapirahan dyan hindi kasi kikita, kaya hindi yan binibigyan ng pansin. So, ibig sabihin pala, ang tama, hindi gagawin kapag walang pera. No? Kaya, yung pagtitinda ng bigas, ang tama, dapat ang ibinta na kung halimbawa 100 ang kilo ng ganador, dapat ganador yung binili. Hindi sakto lang yung nakalagay at saka presyo, pero yung binili ay hindi ganador kundi imported rice. Kasi pag totoo nga walang pera pag naging totoo yung wala siyang kinain pera. Ganun din yung mga tao sa yung mga parang mga banker dyan sa SM na pag naging tapak sila walang pera. No? Yan po mga ganun. So, kaya marami na nag-iingat, no? Yan po mga ganun. Kasi wala nang honest no? Yung honest ay naging honest na, nilagay sa 40. No? Yan po mga minamahal. So dito, yung ini-invite ng Diyos dito, halimbawa yung Sabat. Mayroon ba bang nanginili ng Sabat ngayon? Maliban sa mga 7-day Adventist at tayo? Wala na. No? Kasi bakit? Pila din. Kasi mahaba yung Sabat Mahaba yung Sabat, mag-i-advance sila sa binyo ng worship at maging lugi sila sa time na inibigay no? Kasi marami mo silang gagawin Kaya bibigyan lang nila ang Diyos ng 2 oras. 3 oras. 45 minutes. Pag nakikita mo dahil sa Facebook, minuto lang seconds lang mayroon na nangalo, seconds lang, 1 minute lang. Hindi ganyan mga minamahal. Sabi dito, Sabat. Ang Sabat po ay isang araw sa araw ng linggo. Sinusunod mo ba yan? Hindi. Kasi isang kapira mahaba. Alkansi sa line, sa kuryente at saka sa tubig. Kapag yung kongregasyon, marami yan na gumagamit ng tubig at saka gumagamit ng ilaw. Alkansi. Alkansi. Gusto kasi ng mga leader, pira. No? Yan. No? At walang magpapamembro sa kanila. Kasi mahaba yung simpa. Ayaw ng tao, ayaw natin ng Sabat, mahaba ang simpa, walang magpapamembro sa atin, walang mag-join sa atin. Wala tayong pera kapag walang membro. Diba? Ang katotohanan, hindi sinusunod dahil sa pera. Yan yung katotohanan mga minamahal. Ito, pangalaman niya. Ito pangalaman niya, napakaraming kapirahan dito. Diba? Napakaraming kapirahan sa pangalaman niya. Pag gwapo ka, kahit may asawa ka na, mayroong
atin. Di ba? Siyempre, yung isa naman, yung isang parte ay hindi na nagpalataya sa Diyos, walang takot sa Diyos, ikaw din walang takot sa Diyos, hindi ka nag-observe ng kautusan ng Diyos na huwag kang mananalangin. Di ba? Ito pirahan, puro kapirahan. Ayaw nila ng katotohanan dahil hindi sila magkapira. Yan po mga naman. Yan po yung trending ngayon sa ating gobyerno. Kaya medyo bagsak na naman tayo, no? Yung ating kaburihan. No? Baka magiging number 1 tayo sa listahan ng mga corrupt countries. No? Saan kaya patutungo ito? No? Hindi po tayo kasama diyan kasi alam naman ng Diyos kung sino ang alam natin kung ano ang gusto ng Diyos at sino ang gusto ng Diyos. Kaya yun yung minuto natin. Pero wala tayong gagawa. Ilan lang ba ang mga may panampalataya sa Diyos? Kaya talagang kahit ang mahal ng Jesus, no? Ano nangyari sa kanya? Diba? Yan po mga minamahal. Dahil sa katotohanan niyo, pinatay siya dahil hindi na magkapira yung mga paring libitan. Yan po mga minamahal. So dahil sa tira talaga yan, hindi sinusunod ang katotohanan dahil sa tira. Huwag kayong pumatay. Huwag kang pumatay. Bakit? Bakit? Dahil ka namatay. Dahil sa pira. Walang iba. Walang ibang dahilan. Dahil sa pira. Yan po mga minamahal. Ang patayan ay hindi patayan na alam namin yung patayan. Kundi dahil sa pira. Kung may away, may input ang pira dyan. Kadalasan po yan. Yan. So, tungkol sa pagkain, hindi sinusunod ng mga tao ang tuntunin ng Diyos sa pagkain. Bakit? Kasi dahil sa pira. Pag sinabi, huwag kang kumain ng baboy, ang daming nag-aalaga ng baboy. Wala ng pira, nag-aalaga ng baboy. Diba? Nagtitinda ng baboy. Huwag kang kumain ng walang kaliskes. Madaling dumami yung mga maruming kamalduman ng mga pagkain tulad ng mga walang kaliskes. Mabilis po tumami yan. Kaya naghihinayang sila sa pira na ikitain nila. Yan po mga so, meron po dito, halimbawa isa dito ang kalagay na huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tingnan mo ngayon sa YouTube. Napakaraming mga ngaral, mga vlogger. Biro mo naman, napaka-importanting bagay, napaka-importanting pangalan. Diba? Basta-basta lang. Basta-basta lang kung ano lang ang mga sinasabi. Samantalang ako talagang pilit kong nilalayo yung sarili ko upang hindi mangaral ang salita ng Diyos. Pero ako wala
Diyos mismo ang nagpili sa atin. Amen? Yan po ang mga noong una, nung high school ako, nangaral kami, nag-house to house, nagsumbong kami ng mga teachers. Tapos kami, walang pinag-aralan, high school pa lang. Sinabihan kami, anong authority ninyo ang mangaral sa amin na kami ay mga professional na, mga teachers na. License na kami. Kayo, di ba? Tama naman talaga mga naman. Kasi, sabi na ng mahal Jesus, huwag gamitin yung pangalan niya sa walang kabuluhan. Ikaw, kapag hindi ka pag-aral, tapos mangaral ka sa salita natin na tilang Diyos. Tama kaya? Naiintindihan mo kaya yung salita niya? Na mismo, no, yung mga unang nanampalataya ng mahal ng Jesus ay hindi naiintindihan. Lalong-lalo na yung mga pangaral ng mahal ng Jesus na masyadong mahirap intindihin dahil mga parables. Paano naiintindihan ko ang pinag-aralan? Hindi naman ako nangiinsulto dito. Hindi ako nangiinsulto. Kasi ang pinag-aralan ay hindi naman yan sukatan para mapunta ng langit. Pero sukatan yan upang maging tama ang pangangaral mo. Kaya sinasabi nga natin dito, bakit naging failure ang sunod dyan? Kasi, di ba? Wala namang mga sabi natin tamang pag-aaral ng mga sunod dyan mo. No? Basta nakakabasa lang, natuturuan lang ng konti. Di ba? Ito ba? Tayo nga na graduate ng mahihirapan pa maintindihin eh. Writing na kasi ito. Hindi ito personal instruction na pinapabili ka doon ng patis. Bumili ka ng patis doon. Hindi naman ganito yan eh. Malalim ang mga salita ng Diyos. Hindi yung simpleng sasabihin lang na bumili ka ng patis doon. Tulad din ng mga kurso, ng mga courses. Course ba? Course. Course, magkasabot ka ng mga kurso sa mga estudyante, mga mag-aaral sa eskwelahan. Di ba may mga qualification ang mga natuturo dyan? Pang sanlibutan lang yan eh. How much more na ito ay pangpanlangit? Kailangan ito ng mataas na pinag-aralan upang masunod yung sinasabi ng mahal na dakilang Diyos na huwag mong gamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Kasi, paano niya magagamit? Tulad ngayon, dahil sa pirahan sa YouTube, nagbibigay kasi ang YouTube ng limpak-limpak na pira kapag marami kang subscribers, marami kang views. Kaya, ano ba naman pinagsasabi? Mga kasinungalingan o mga kabalbalan upang dumami yung views. Kaya, mayroon nang gumagawa ng mga pelikulang patayan, aswang o ano lang. Nagpapakita ng mga nagkatawan o nag-aakit ng kung ano-ano. At
gumagawa ng mga istorya na nagkabilbalan na parang bang joke-joke pero napakagilaan. Parang nakapira. Yan po, ganoon na po ang nangyari sa atin. Hindi na po nasusunod ang 10 utos ng Diyos. Ang 10 utos ng Diyos, dapat mo sundin kung gusto mo na makapasok sa langit. So, kung ayaw mo naman, wala kami gagawa. Pero nandito kami dahil mahal kayo ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Kapag hindi kayo mahal ng Diyos, wala na ako dito. Hindi na ako kahirangin ng Diyos na trumpeta ng Diyos sa uling araw. Hindi na ako kahirangin. Yan po mga minamahal. Kaso lang, mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Walang pagkanatin ng ng Diyos. Walang pagkanatin ng Diyos. Amen. Matutuwa tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Dakila ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Nabigyan tayo ng pagkakataon upang magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen? So ito po, 10 utos. Napaka-importante. Kung isusulat mo ito ng 1,000 beses sa papel, no? 1,000 times, no? Mapapasok ito sa iyong puso at isipan. Kung babasahin mo ito ng 1,000 times, mapapasok ito sa iyong puso at isipan. Kapag napasok ito at nananahan ito at ito'y magkakaroon ng buhay sa buhay mo, sigurado na ang langit. Kaya napakahalaga ang 10 utos ng ating dakilang Diyos. Kung gusto natin baguhin ang mundo, gusto natin baguhin ang lahat ng pakikitungo sa mundong ibabaw, ang solusyon lamang ay sundin ang 10 utos ng ating dakilang Diyos. Awitan natin ang dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name.
Jacob, Diyos ng Pwede Apostles, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa aming church na may kibig mga sa Diyos. Salamat na Diyos sa baliya sa mga pulong ang pinagmugan. Dilata kinig na ikaw ang metsos ng kasi ang pinagagamit sa kitabi o yan sa Diyos. Magpadasik ang palikod ang padugang sa pusagdaki. Magtulog ka naman sa pagkibubang kanyang pagsunod ng kamundo. Tuloy sa kami sa pinagmay ko diskaya ko sa pagkaway at pagpapilihan ng church o sumatama sa palikod niya at ikin pasat. Pagpasagot ka ng Diyos sa mga kalabasan sa pulong boto ko na giwa ka naman gas sa tibok naman ng tibok naman kusog, tibok naman kasingkas, tibok ka lang. Alagaran ka naman Diyos sa bawang dahil ka na pasamatan. Kaya kami chance mo sa kanyang lugayan kami bidasi kami di ko na kami lugayan Diyos mabuto pagsalit tayo kayo. Dahil ka magabat ka naman Diyos ang tulog mo sa mga panibawa ng Diyos. Hallelujah. Padahin ang pagpagigit sa Sabat. Ikaw talaga Diyos magabat ka naman o mag-aamping pag-isip ka naman. Sa paggabi sa mga pagkatulog ang bigay mo Diyos. Pagmamata kami sa Diyos ng butago ng Diyos sa diskrasya ko talagang magkilautan ka sa kita. Pagpadahin ikaw mag-aayos ng sakit kita at susunod sa mga problema. Pagpadahin sa Diyos sa sakit kita. Pagpadahin ikaw magtagpo sa puwin ng ganon pumatubag sa mga pagkakita. Kita ng gano'n kaya ang pag-isay ang islamatan lamang madawat sa walang Panginoon Jesus. All the highest is honor, thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon Diyos. So, nadaw tayo sa bibigay ng mga memory verse itong gagawin si Aaron ang bibigay ng memory verse. Jeremiah 5 verse 20. In times and troubles, His mercy is welcome and strength for all ground. Project 13, verse 5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He'll make your paths straight. First John chapter 4 verse 16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Salmo 23:1. Ang Diyos sa akong magbalantay, walay makulang ka. Amen. Salamat sa Panginoon Diyos, salamat sa kaugan na nihatag sa Panginoon Diyos sa pagkakabawat ka. Naawag niya ang Panginoon Diyos sa pagkakabawat sa pagkabi, sa ugma, sa pagkakabawat. Naawag niya ang balantas ng Panginoon Diyos sa pagkabi, sa pagkakatulog, o ipagkataas sa sumuntago ng Diyos sa Bisaya sa pagkakabawat sa kita. O tinawag na ang tumilang ng Diyos sa pagkakabawat sa pag-aayos ng sa ikutyan sa problema sa pagkakabawat sa ikutyan o gano'n sa mga pagkaampo mga gagawin sa mga problema. O tinawag na tumilang ng Diyos padayan ng kagasi ka na ito magkalimutan ka na. O mag-yasigay kung tama ng mga
Kaya ito kalimutan ang atong mga pagpupuri, pagpasalamat, pagpagkila, pagparangal sa Panginoon Diyos sa adlaw-adlaw, o gabi, at least 2 hours a day, 3 hours a day, or 4 hours a day, at mahimo ang mga mahal para atong mahimaya, pasalamatan, at akila ang atong Panginoon Diyos. Amen? O sa closing prayer, pangingatan ni Beloved Mami siya, please sa closing prayer. All thanks, praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Jesus. So we praise God. Ang mga introduce ni Father Abraham, Jacob, Krista, Apostolos, and Propeta. Sa anak God, nagkakakilan, Lord, karagaban ka ng God sa mga panibahon, salamat sa inyo. Ang mga pulong, ang mga kalimugan, ang Lord kanin, nagsusulat sa kasi, may mong gaway sa kinapayagan. Salamat sa Lord sa inyong protection, sa inyong kinabuhi, salamat sa inyong Lord sa financial, material, physical, the maybe sa spiritual, kayuhan mo sa sakit at kalipihan. Salamat sa protection sa pagpamilya God, sa mga mama, kay God yung sa tuunan, sa last na sa kalipihan ng Jesus. Kung pinagi sa inyong gamanan ng Lord, sorry na banamon sa kaaway, sa in Jesus' name. Ubusin ko, hiwala ng kaso, hypertension, cystitis, Calvary stone, kidney stones, sakit sa magtalo, kumakatampis ka, sakit sa pagpupong, mga panuhod, pneumonia, bronchitis, tuberculosis, kasal, and be healed in Jesus' name. Diabetes, gingivitis, bronchitis, kasal, and be healed in Jesus' name. Sakit sa kasikasing, mga barang pagkatan sa kasikasing, sakit sa lubos, sakit sa panin, sakit sa pagkatan, barang pagkatan, kasal, healed in Jesus' name. Sakit sa prostate, sakit sa matres, mga sa matres, kasal, and be healed in Jesus' name. May stress, physical stress, at ang sakit at palapit, ikat sa ulo, at sa napalapang, kasal, be healed in Jesus' name. Scratches sa kadalanan, at ang sakit at kapamangan, malas na negosyo, trabaho, eskwela, malas na rambutan, kasal, in Jesus' name. Sakit, all the sintanan, makakubog, pagkikibigin, matapang tentasyon, kasal, in Jesus' name. Inugsulog at alaman, karatan kasakitan, masalay nasod, coronavirus, bacteria, parasites, o mga tanang viruses, kasal, in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus is the fountain of life. Our leaders, Lord Jesus, is our shepherd, there's nothing we shall want. All thanks, praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our dearest Lord Jesus. In Jesus' name we pray, and praise the Lord. That time, and shout to the Lord. Hallelujah. Hallelujah.